Inutil kayong mga ICI kayo dyan. Mag-resign na kayo. Willing kayo to compromise para may transparency. Another day, another angry, sore loser, Shibuli Bambam. Si perpetually outraged at halatang wala na sa tamang ulirat, siguro dahil laging talo, na si Rowena Guanzon. Gagago nyo talaga, no? Kayo pa willing mag-compromise sa amin, sa mga tao? Eh, may constitutional right kami to information, di ba? Mga gago kayo dyan. Sawa na kami sa mga katutaan nyo, mga kahayupan na. Sa kanyang latest rant, pinagmumura ni Guanzon ang mga bumubuo ng ICI na tinawag pa niyang mga tuta at inutil. Putang ama! Inutil kayo. Ang utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang ang ikukulong nyo, yun lang yun? Yun na? Talagang untouchable si Romualdez sa Martin Luther King, ha? Ay, kung hindi nyo kaya, panindigan yan. Yung putang aman yung ICI na yan, wala nang trust ang tao sa inyo, ay mag-resign na kayo lahat. Grabe ang galit ni Guanzon, na kilalang balimbing o flip-flopper, all in the name of winning elections. Matatanda ang nagpanggap siyang kakamping noon para mabudol ang mga pro-Lenny at yellow voters. Bakit po kayo naging DDS? Hindi po ako DDS. Kakamping po ako, di ba? I'm really left of center. So yung mga DDS, ano sila, they originally pro Duterte. Pero talo pa rin. Sa huling eleksyon, bumalimbing na naman at naging flaming DDS. Pero ayun, talo pa rin. Siyempre, para magpasikat at magmukhang relevant, todo banat kuno si Guanzon, pero laging sablay. At speaking of corruption, mabuti naman at uungkatin di umano ni bagong Ombudsman Boying Remulla ang isa sa pinakamalalaking corruption scandals ni Duterte, ang Pharmaly scandal. Sisilipin natin yan kasi nga parang nalimutan na ibaon sa limot, pero hindi dapat makalimutan talaga itong mga ganitong kaso. Kasi alam natin, mabigat ang alingaw-ngaw at maraming nagsasabi na may nangyari nga masama doon. May naging pagdinig ang Senado, ngunit hindi na umandar mula doon. Na kailangan bisitahin natin. Una na nating ipinananawagan na dapat itong imbestigahan at ungkatin dahil hindi lang bilyones ang ninakaw dito kundi dapat ding tingnan ang partisipasyon ni Digongyo at ng kanyang dayuhang ICC handler at economic advisor na si Michael Yang. Flashback lang sa previous episode natin. Ngayon, itong mga pinagsasabi ni Guanzon tungkol sa corruption sa flood control, ngayon lang naman siya nagdakdak dahil mismong si PBBM ang nagbulgar and he even allowed everything to be exposed. Hindi kagaya noong panahon ni Digongyo kung saan ang multi-billion peso Pharmaly scandal ay pilit na tinakpan at kinover up. At ang masaklap pa, ang pinaka-involved ay mga dayuhan, lalo na si Michael Yang na hindi lang suspected drug lord kundi suspected CCP spy pa. The Blue Ribbon Committee recommends charges against several personalities linked to the Duterte government's allegedly anomalous supply deals with Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Topping the initial findings is former presidential economic advisor Michael Yang, who the panel once slapped with several cases and to be deported as an undesirable alien. It recommended filing charges of perjury against him, as well as Pharmaly officials Lincoln Ong and Crizel Mago. Committee Chairman Senator Richard Gordon vows to push through with the investigation despite President Duterte's attempts to derail the proceedings. Ito po ay panimula pa lamang, hindi katapusan po ito. Ito po lang po ang unang yugto ng pagpapanagot ng mga taong nangahas magnakaw sa kaban ng bayan habang nasa gitna tayo ng karinglan ng pandemic. Sinusubukan po nila ngayon pagtakpan ang kanilang karumaldumal na mga krimen. Imagine that, isang suspected CCP spy ang inappoint ni Digongyo as his economic advisor. A foreign spy was pulling the strings at kumita pa ng bilyones mula sa gobyerno natin. That's not just corruption, that's total bastardization of our sovereignty. Kaya nga kailangan ituloy ang investigation at accountability sa Pharmaly scandal na yan. Kasi lumalabas na hindi lang magnanakaw ang mga Duterte, kundi tuta rin ng China si Digongyo.